Here's our another busy day while enjoying our life here in the province. Sa videong ito nga, ipapakita ko nga sa inyo kung paano namin napaganda itong mesa na nakatambay lang dito sa bahay. Grabe yung transformation, apakaganda talaga. Actually, kahapon itong surface na mesa ay apakadumi at medyo makapal yung alikabok. Hindi pala alikabok, putik na pala na nag-dry yung sobrang dikit na sa kahoy. Ang ginawa nga ni Mister para matanggal ay ginamitan niya ng grinder sa sobrang kapal talaga. Pero bago yun ay nag-try nga kami ng papel de liha. Pero yung effort mo na ibibigay kahit 1000% pa ay hindi pa rin madaling matanggal. Sabi ko nga baka after 48 years pa bago kami matapos. Kaya ang ginawa namin ay binaba namin ang mesa. Buti na lang gumala dito yung kaibigan ni Mister kaya pinagtulungan nilang ibaba ang mesa. Yun lang, sa excitement ko hindi na ako naka-video kung anong nangyari at bakit naging maganda na agad ang ibabaw ng mesa. After kasing ginamitan ni Mister ng grinder ay inaplayan niya ng lacquer sanding sealer. At nang matuyo na nga ay niliha at nag-apply ulit si Mister ng lacquer sanding sealer. Bago naman inaplayan ng varnish na may halong lacquer flow. Bago nga naman inapply ito ay nagtingin-tingin muna kami sa Google kung ano ba ang dapat at magandang gawin. Na-try na kasi namin na purong varnish. Yun nga, kalas kaayo. Ang bilis na din kasi matuyo ng varnish at apakalapot pa. Buti na nga lang at nag-Google si Mister para malaman naman kung ano ang dapat ihalo sa varnish at ang hindi naman kalas kapag nag-a-apply. Nung nag-dry na nga at meron naman pupuntahan si Mister, sabi ko ako na lang ang maglilinis ng sa baba or sa mga paa ng mesa. Ginamitan ko nga ng brush at meron din toothbrush na hindi na ginagamit at na mga singit-singit nito mesa ay maabot ko nga sa paglilinis. Hindi ko alam kung ilang years na ito mesa, estimated ko siguro mga 10 years at take note ha, Nara wood ito at madalang na lang talaga ngayon yung mga Nara wood kasi nga pinagbabawal na ang pagputol ng mga Nara. Kaya sabi ko for keeps talaga itong mesa na to, kaya pala ang bigat din ito, hindi talaga kaya isang tao lang ang magbubuhat dahil apakasulid ng kahoy. Ewan ko ba anong nakain namin ni Mister at naisipan namin linisin ito. Hindi kasi ito ginagamit dahil kahit nga nakabukod kami, hindi naman kami dito nagluluto dahil wala nga kaming kusina dito na malulutuan at doon pa rin kami nagluluto at kumakain kinabyanan. At magkatabi lang din naman ang bahay kaya ito mesa ay nakatambay lang. After gising din kasi namin, diretso na kami sa baba at doon na hanggang gabi magtatambay. Nang matapos nga akong magkuskus na mesa ay pinatuyo ko nga muna. Hinayaan ko lang siya ng about 3 hours at punasan bago naman ako mag-apply ng varnish. After nga ng paglilinis ko, ganyan na nga ang kinalabasan, napaka-pale lang kulay. Kung titignan mo parang ordinaryong kahoy lang. Sa paghahalo pala ng varnish at lacquer flow, 10% lang yung ilalagay mo na lacquer flow. Kahit gano'n pa yan kadami or kaliit na varnish, dapat 10% lang ang lacquer flow at 90% naman ang varnish. Konti lang nga muna paghahaluan ko at baka nga hindi maubos at yung pampunas ko nga ay tela lang. Hindi na ako gumamit ng brush. Ito nga at may lakad na naman si Mister. Bago nga umalis ay ginulo niya muna ako at meron pang pakis na nalalaman. Sabi ko nga sa kanya, dalhan mo na lang ako ng pasalubong at nang matanggal naman ang pagod ko. Nang umalis na nga si Mister, pinagpatuloy ko na nga ang aking ginagawa. Nakikita ko na nga ang resulta, unti-unti na nga naging maliwanag ang kulay ng mesa. Yung ganun lang kaliit na mixture ang ginawa ko sa varnish ay kasyang-kasya na sa dalawang coating na in-apply ko. Nag-e-enjoy talaga ako sa ginagawa ko. Sabi ko nga kay Mister, kapag makapagpatayo na kami ng bahay doon sa bukid, ay dadalhin nga namin ito para ito na yung mesa namin doon. Gandang-ganda nga ako sa mesa na to. Aside sa foldable ito ay matibay pa talaga. Kung bibilihin mo nga ngayon, siguro aabot na ng more than 10,000. Lalo na at Nara wood ito. Ang saya-saya ko talaga sa naging resulta para talagang bagong bili. Hindi mo nga aakalain na pinaglumaan na ito